What's kicking everyone? At nandito tayo sa panibagong episode ng Listen Kasakich. At ang bago nating episode, nararamdaman nyo naman siguro yung presence ng Kolokoy na kaibigan ko na to. Hindi ko napapatagalin pa. Please welcome, Kokoy De Santos. Yun, oh, hello! Ano tawag mo sa mga ano mo dito? Listeners mo? Wala pa? Listeners din. Listeners? Listen Kasakich. Hello sa mga listeners ni Kitch dito sa Listen Kasakich. Grabe. Ako nanonood ako sa'yo palagi, pare. Salamat. Hindi man tayo lagi nagkikita. Nanonood ako sa'yo. Paborito ko ngayon, sama Kasakich eh. Sabi Tapos, mo, sinabangan ko, mas mainit ngayon ah. Dapat ngayon siya nagbibilad. kaya hindi mo namin ginawa ito, baka masunog tayo. Alam mo naman ang kutis Pero na. thank you for having me. Salamat, maraming salamat dahil pinaunlakan mo kami ng oras dito. Sobrang busy na ito guys ngayon. Bagay. Yeah, actually, I have to go eh. Kailangan na rin umalis na ito. Mabilis lang ito. So pare, kamusta ka naman? Okay naman. Long time, no? Oo. Balitaan mo naman ako, kamusta ang tropa ko? Ito, okay naman. Pinagkakabalahan ngayon. Sa awa ng Diyos, meron pa rin tayong Bubble Gang. Siyempre, sa GMA. Every Sunday. Wow, nag-promote. 6:15 p.m. Tsaka, itong season 2 ng Running Man Philippines. Ayun. Tapos, pag bakante, yan. Tamang buhat lang. Tapos, basketball. Ganyan. Paano bang routine ng isang Kokoy De Santos? Ganito kasi yan, guys. Siyempre, pagising mo, nagmumuni-muni ka muna, di ba? Tapos, magkakape ka, siyempre. Before noon. Oo. Alam mo pa. Siyempre. Matik, pero wala mo ng before noon yun. Afternoon muna pa. Ano pa ba? Workout. Pag walang trabaho, yun yung normal na ginagawa ko. Workout, kape. Nag-iisip din ng content, actually. Kaya tamang phone din minsan para lang din may makuhang mga inspiration, concept, ganyan. Siyempre, grind tayo. Hindi pwedeng nababakan. Sobrang sipag nito mag-content, guys. Kailangan eh, di ba? Grabe. Kumbaga ngayon, yung mainstream ngayon, talagang social media na eh. So, ayun. Walang sinasayang ng oras si Kokoy. Actually ngayon, nag-iisip na ako habang nag-uusap tayo. Ganun siya kalupit, guys. May naisip na siyang content agad. Dol, sige nga, bigyan mo nga kami ng kwento. Kasi alam na natin lahat, halos yung kwento mo before, nung nasa showbiz ka nung bata. Bigyan mo naman kami ng onting glimpse nung before ka pumasok naman maging showbiz. Paano ba si Kokoy De Santos at sino siya? Kung matatanong mo sa akin yung before showbiz, medyo maaga rin kasi ako pumasok ng mga alas 6 siguro. Hindi, mga grade school, nagti-TVC na ako eh. So, bago yon lang ako, isang simpleng batang probinsyano lang din talaga. Laro, bahay. Repin? Ganon. Repin, Etivac. Etivac boys. So yun, tamang laro lang sa kali, tamang solar boy lang, pag basketball. Ganyan. Typical na mga bata. Oo, yun lang din naman talaga yung gawain ko nung bata ako. Pero bata pa lang ako. Ito parang ngayon ko lang mababanggit to. Ngayon, since natanong mo yan, may ako, business-minded ako eh. Kasi naisip ko pa ng bata ako. Bibili ako sa tindahan sa tapat namin. Tapos bebenta ko sa loob ng bahay namin. Papatungan ko ng mga triple. Mautang. Oo. So yung kapatid ko, nanay ko, naawa sa akin, bibili naman sila. Supportive talaga. Oo, supportive. Nakakawa naman tong kapatid namin, bibili namin to. Bibili ako ng candy, syempre piso lang. Bebenta ko ng 5. Mga ganung gawain ko dati nung bata ako. Nung bata ka ba, nagsasayaw ka na rin ba? Nag-act ka na? Mayroon na bang ganung glimpse sa'yo? Oo, bata. Actually, parang wala pa ako isang taon, parang mahilig na daw ako, parang umiindak-indak na ako. Kasi nga, umiiyak ako pag pinapatay yung music na upbeat. So, bata pa lang ako, hilig ko na talaga yung pagsasayaw. Actually, wala akong proper training din ng dancing. Talagang natuto lang din ako sa mga nakakasama ko. Gusto ko kasi nag-a-adapt ako pag may nakikita akong alam kong okay, ina-adapt ko rin. Ganon. So, hilig ko talaga yung pagsasayaw. Before ka pumasok ng showbiz, ano yung moment na nag-kick in sa'yo na, uy, kaya ko rin pala yung ginagawa nila ng mga artista? Oo. Kasi bata pa lang ako, bida-bida na ako eh. Gusto ko talaga yung nagpo-perform sa harap ng maraming tao. Para natutuwa ako pag nakapagpasaya ako ng ibang tao. So feeling ko kahit di ko kaya, gagawin ko. Mas ganun ako yung mindset ko talaga ng bata. Siguro dahil din sa pagpapalaki sa akin na parang yung tiwala sa akin ng pamilya ko. Kaya mo yan. Kahit minsan mukha na akong tanga. Pero sige, kaya ko yan kasi sabi nyo eh. Pero
napupull off naman since siguro inaaral din talaga. Over time. Hindi naman agad alam mo yung mga bagay-bagay. Experience din talaga, no? Experience talaga yung nagtuturo sa'yo. So, masasabi mo yung failure, sometimes, magandang learning. Oo, normal yun. Pag hindi mo in-accept yun, wala. Talagang magpapatong lang yun, magpa-pile up lang yun na parang pinapanindigan mo lang sa sarili mo na magaling ka, pero sa totoo lang, nagkakamali ka rin. Ano yung una naging project mo? Yung pinakauna-una? Naalala mo pa ba? Dalawa yan. Isa yung unang project ko sa TVC ay Knorr. Pwede bang mention ng brand? Okay lang yan. Carry lang naman yan. Carry lang yan. Basta, sige, liquid seasoning na lang. Para kung isang liquid seasoning to before, sa Thailand pa to pinalabas. Kasi nag-start ako, kung familiar kayo sa Miss Earth, merong Little Earth Angels. Isa ako sa napili sa school namin, since bida-bida nga ako. Gustong-gusto kong sumasali nga. Walang kaalam-alam yung pamilya ko na mayroon akong ganong sinalihan. Una, nanalo ako sa Calabarzon. Tapos, yung sumunod, nationwide. So sabi ko, tuwa ako nun. Yung nanay ko, pangako niya lang sa akin, pag nanalo ako ng nationwide, bibilan niya ako ng Pokemon. Pokemon. Yun lang yung naging motivation ko, nag-fuel The sa akin. Pero Pokemon. oo, yung Pokemon na action figure. Pero sabi ko, game. Tapos nung nagsimula yun, first commercial ko yung liquid seasoning nga. Pero sa TV, MMK. MMK. Anak ako ni Michael De Mesa before. Paano ka napasok sa MMK? MMK kasi nag-workshop ako before kay Tito Jake. Shoutout kay Tito Jake. Tito Jake, na-meet ko yan. Oo, Na-meet si ko Tito yan. Jake. Oo, siya yung naka-discover sa akin kasi nag-workshop ako before sa kanya. Pero sa TVC, kundi rin naman na-discover ako ni Kuya Gilbert naman, sa school. Siyempre, hindi rin ako mamimiti ni Tito Jake. So, nung sa MMK, ang role ko doon medyo mahirap kagad. As in, talaga na-challenge ako na sobra. Nagsara ako ng gate. Very challenging. Hindi, meron pa. Nagbabay ako. Bye-bye. Inabangan namin yun ng ilang linggo. Grabe. Pero look at you now, pare. Grabe ka naman. Tignan mo naman. Ang nagsarado ng pinto. Nagsarado ng pinto pero marami ng mga doors na nag-open. Ayan. Wow! Ayan, Gusto mo ayan. yun. Pero dun sa unang project mo, Tol, meron ka bang dinadalang aral na hanggang ngayon nadala mo pa rin? Siguro, unang pumasok sa isip ko, yung sa tanong mo, in general siguro, yung okay lang ma-reject talaga. Okay. As in, okay lang. Masakit pero normal yun. Doon mo marirealize na pag hindi mo pa time, chill ka lang. Kasi darating yung tamang timing para sa'yo. Kasi katulad ng Game Boys, sino ba nag-expect na magkakaroon ng kahit papano, 'di ba? Nakilala din naman sa ibang bansa ng BL series na galing sa Pinas, 'di ba? Gawang Pinoy. Pandemic, 'di ba? Ako never ko naisip 'yun kasi bago mag-pandemic, nagtatry pa rin. Alam mo 'yan, mga auditions lahat. Parang kahit papano, alam ko meron ng patutunguhan kasi may mga nakaka-appreciate na ng kahit papano ng passion mo. Ganyan. Tapos nag-pandemic, so parang ako nandun na 'di ba? Nandun na yung hype. Ay, nag-pandemic, sabi ko, wala talaga ata. Parang hindi ata para sa akin itong pag-artista. Tapos nung nagkaroon ng Game Boys, wow. Di ba? Hindi naman natin talaga maisip kung kailan. So, wait ka lang. Chill ka lang dyan. So, ang Kokoy De Santos ba marami talagang rejections din? Bago niya nakamit yan? Grabe na may makamit yan. Hindi, kasi sa totoo lang, guys, eto humble lang to si Kokoy, pero andyan na siya, established na siya. Thank you. Pero sobrang dami. Kahit pa paano kung mga nakaraan, meron pa rin. Hindi mawawala yun. Ang importante lang talaga doon is kailangan mong pansinin, talagang kailangan mo siyang i-acknowledge na meron kang pagkukulang pa rin. So, yung kailangan mong i-improve. Yun lang naman kailangan talaga palagi. Push lang ng push. Push, dapat. Ano sa tingin mo yung project na mas lalong nagpaingay sa'yo? Mas lalong nagpabomba kay Kokoy De Santos? Wow. Siyempre, bukod sa Fuckboy siya, Gameboy, siguro, Pipito. Kasi doon ako nagsimula sa mainstream ulit, sa GMA. And then, Bubblegang and Running Man. Kumbaga ako, never ko na-expect na mapupunta ako sa comedy Okay. na genre ng pag-arte. Kasi ako simulat sa pool, yan yung favorite kong genre. Komedyante Na pinapanood. Okay. Na pinapanood. Kasi kilala mo, kuwela naman ako tol. off-cam. Pero yung alam kong ang mga banat, mga kabastusan. So, hindi siya pwede sa TV. Out, diba? out. Hindi pwede. So, nung nilagay ako sa mainstream, paano to? Hindi ko alam kung paano magpatawa.
So, alam ko kasi napakahirap magpatawa. So, dun papasok siguro talaga na kudo sa mga writer din talaga. Inaral mo ba yung pagpapatawa? Nanood ka ba ng mga films? Hindi ako masyadong naging technical when it comes sa pag-aaral ng comedy. Mas siguro nagtatanong ako sa mga katrabaho ko na alam kong yun yung passion nila noon pa. Like, nandiyan si Seth Cadayona, Oo, Kuya Pao, Kuntis, pinapanood ko yan. Like, in person talaga kung paano yung timing and all. Buboy, Villar. So, mas ganun talaga. Tamang nood lang ako in person talaga kung paano nila ginagawa. Mas ganun. Ano yung mga ginawa mong steps, Tol, para, alam mo yun, yung Actually, Paddy Bure. Nagpa-Paddy Bure ako. Charis. Kulungan talaga. No, pero yung mga ginawa mong steps para hindi yung fire mo hindi siya mawala. Kasi dito sa atin minsan pag nandun na biglang Exhausted. nawawala na yung fire eh. Alam mo, gandang tanong yan. Kasi ito, never ko itong na-share sa ibang ano rin. Gusto ko lang din i-share ito sa ibang tao na makakapanood nito na sobrang passionate sa ginagawa nila. Mapa-art man yan or kahit anong craft ninyo. Ako recently, nagkaroon ako na experience ko yung burnout. Okay. First time ever ko na-experience yung ganong klaseng down na down ako. Ako kasi yung tipong tao na kapag meron akong gustong ginagawa, very passionate talaga ako. Trabaho ko, yung trabaho ko nga na pag-arte, lahat, hindi ko naman tinutunan yung trabaho yan eh. Siyempre, para lang naglalaro na, enjoy mo eh. At the same time, kumikita ka pa, di ba? Pangongolekta, alam mo yun, hilig ako Oo, sa sapatos, dami kinokolekta di ba? Art, maliban sa girls. Wow. Alam mo yan. Art, lahat, vinyls. Nung na-burnout ako, wala akong paki sa lahat. Okay. As in, parang ayoko nang may nakikita. Parang, wala akong gana. Yung mga art exhibit na ganyan, dead ma. So anong ginagawa mo pag burnout ka? First time ever ko na-experience yun, actually last year lang, 2023. Hindi ko alam kung paano siya i-overcome. As in, hindi ko alam. Wala Kasi akong, bago sa'yo eh. bago sa akin. So, ang ginawa ko, nagtanong ako sa mga malapit sa akin kung na-experience nila. Sinasabi nila, iba-iba yung kung paano nila i-handle eh. So, lahat, trinay ko. Na-explore mo rin Na-explore kung ko. Yung meron sinabi na ganito, trinay ko, hindi nag-work. May sinabi na ganito, hindi rin nag-work. So, ikaw rin yung makakaalam kung paano mo siya ma-handle. Pero ang laking bagay na may nakikinig sa'yo. Parang leasing ka sa package. Wow! May nakikinig sa'yo. Ang lupit talaga ito. May nakikinig sa'yo. Shish! Hindi, totoo yun. Kahit pa mag-grant ka lang or magsabi ka lang ng mga saloobin mo, basta may nakikinig sa'yo, laking bagay nun. Tapos, paano ba? Babalikan mo lang palagi kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na gusto mong ginagawa. As in, ako, nagulat ako, parang siguro by November, December, parang, ano ulit ako eh, parang G ulit ako, parang game ako ulit eh. Siguro mga bandang ano yun, August, mga ilang buwan din ako parang, wala akong gana talaga sa lahat at all. Tapos di ko Parang alam. autopilot ka lang. Oo, hindi ko alam. Parang minsan yung pagising pa, ito na naman ang gagawin ko ngayon. O kaya may work. Ayoko mag-work. Parang nalulungkot ako in a sense na parang natitake for granted ko ata yung mga bagay na pinapangarap ko nun. Mga ganong klaseng bagay. Pero, nung binalikan ko naman, nung okay na ako kahit papano ngayon, binalikan ko yung pagkakataon na feeling ko bakit ako na burnout. Siguro, ang masasabi ko lang, yung masyado kang push sa sarili mo. What do you mean push? Paano push? In a sense na parang, meron kasi tayo minsan mindset na kaya kong gawin to, kaya kong gawin. As in, yung tinotodo mo lahat. As in, alimbawa sa isang araw, i-maximize mo ng, siguro okay maging productive talaga. As in, sobrang sarap sa pakiramdam na may na-accomplish ka sa isang araw. Pero hindi porket feeling mo kaya ng utak, kaya ng katawan mo. Gagawin mo lahat ng sa isang araw, tas the whole week ganun ka palagi, aabot ka sa point talaga kahit gusto mo yung ginagawa mo. Parang ayoko na. May ganung part na parang feeling ko anxious din ako nung time na yun, may mga ganung feeling. Pero iniisip ko, hindi man ako pressured. Pero umabot sa ganung point. Pero syempre tao ka lang din. Yun na nga eh. Pero ayun, parang ang sarap sa feeling na parang, I'm back! Nabalik mo ulit yung energy mo. Oo, kasi nung point na umiyak ako sa sarili ko. Never ko naisip sa sarili ko, uabot ako sa ganito, siyahin kong tao eh. Lit na bagay. Parang dati pangarap mo to, tapos nangyari, Oo, pero... tapos ngayon parang wala akong pake. Tsaka malit na bagay, ang tawag dito, napapasaya ako. As in, ano lang malit namang kaligayahan ko eh. Pero nung time na yun, kahit minsan sobrang big deal na nangyayari. Okay. Parang, ano ba yan? Parang hindi pa matapos. Ano ba to? Parang ganun. So, ayun lang. Dapat chill ka lang.
enjoy mo lang yung process. Kumbaga, 'di ba sabi nga, enjoy the process, trust the process. Totoo 'yun. Huwag kang masyadong giyang, huwag kang masyadong yung tipong uhaw sa mga ginagawa mo. Pag gusto mo yung ginagawa mo, enjoy mo lang. Chill ka lang dyan. Enjoy mo yung process. Kasi Yun. minsan sa proseso, meron talagang, kung isipin natin, pag gusto mo yung may pangarap ka, puro nakikita mo lang yung kaligayahan ng process eh. Minsan yung success, minsan kailangan mo rin dumaan dito sa lubot. Oo, kasi para mas ma-appreciate mo yung mga masasarap na bagay, yung mga magandang bagay na, pinaghirapan ko to. Sino kinapitan mo nung burnout ka? Pamilya. As in, dun lang ako lagi bumabalik. Pamilya, kaibigan. As in, ay, parang sarap mabuhay. Parang ganun. Pero before, parang pagpaparating yung araw, parang, hindi ko i-look forward. Ngayon, parang excited ako sa mga sumusunod na araw. Kahit pa walang scheduled na gagawin. Ano kaya pwede mangyari ngayong araw? Kasi minsan kahit may trabaho ka, hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa work mo eh. Diba, scheduled ka. Shooting ka bukas, di ba? Hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa shoot eh. So yun lang, enjoy lang. Kung ano yung nagpapa-excite sa Sobrang supportive sa'yo ng family. Sobra. Ever since. Ever since Pumupunta talaga. pa rin sila. Sa lahat ng ano. Actually, hindi lang nila napupunta pag nag-gym ako. Actually, in-expect ko nandun sila. Go, Koy! Push! Last rep! Last rep! Wala, hindi. Nandun na, no? Oo, papunta na ako doon. Kasi nakita ko sila nung Game Boys din. Oo, nandun. Pati pamangkin ko, hindi lang pinapasok kasi meron syempreng Siyempre. mga iwagan nangyari sa loob, di ba? So, kamusta naman after a long time, nagkita ulit kayo ni Elijah, nila tayo-tayo, nila Direct Iva. Saya, sobrang nostalgic ng feeling kasi, uy, pandemic ba? Pero hindi, walang face mask tong mga to, walang face shield. Parang, ito yung nilook forward namin nung time na ginagawa namin yung Game Grabe Boys. yung proseso. Iba. Sabi ko nga, sobrang hirap nung process na yun, alam mo yan. Ayoko na ulitin yung ganun ano. Masaya na nagawa na natin, pero okay na ako dun. Kumbaga, babalikan na lang natin ulit yun. At least natuto na tayo, di ba? Laki naman ang tinulong ng pandemic Sobra, eh. Di ba? Sa totoo lang, mas naging aware tayo sa kalinisan. Yung iba dyan, dugyot. Ayun, naging parang konting, oy, alcohol. Malit na bagay, pero di ba? Nakakatulong naman. Masasabi mo ba sa'yo, nung nag-pandemic, mas lalo kang nagkaroon ng fire ulit? Oo. Kasi siguro sobrang, yun nga, timing siguro. Since dumating yung Game Boys, parang nagkaroon ako ng may tiwala ako sa sarili ko, pero yung nag-push sa akin ulit is alam kong kaya ko. Kasi nga, may mga gantong tao nagtitiwala sa akin. So, lalo akong pinursige yung mga bagay na gusto kong ginagawa. During pandemic, anong nang iisip mong gawin? Anong ginagawa mo nun? Kasi nakulong lahat. Oo eh. Actually, doon ako nag-start mag-vlog. Doon ako nag-start mag-vlog nung pandemic kasi sabi ko, might as well, nakakulong tayo sa mga tahanan natin. Ba't di tayo gumawa ng content? Matagal ko rin naman ang gusto magkaroon ng YouTube channel, di ba? Kung hindi ka pa nakasubscribe, Kokoy De Santos. Wow! Yeah. Siyempre, subscribe na rin dito. Mati. Hindi yun. Talagang gusto ko lang ma-maximize yung mga araw na wala akong ginagawa. Pero nga, nung na-realize ko nga na huwag masyado. Kasi nga, ayoko nang umabot sa ganun. Ayoko lang ng walang na-accomplish. Kahit maliit na bagay sa isang araw. Pwede na. Kahit nga, alimbawa, isang buong araw. Uy, nakapag-gym ako today. Okay na ako doon. The rest ng araw or yung the rest ng araw, pahinga na lang. Ano yung unang content mo nun? Naalala ko pa yung title nun, Quarantina. Literal, quarantine. Literal, naka-quarantine tayo sa mga bahay natin. Tapos, parang daily vlog yung dating. Ganun siya kung paano ginagawa ko sa isang buong araw. Tapos yun, kasama yung family, pamangking ko. Hi, CJ. Cute-cute. Grabe. Cute-cute. Ganun lang. Tol, paano ka naman napasok sa GMA? Paano yung process no na freelance ba? Na walang network? Paano yung proseso no? Indie to mainstream, Oo. Yun nga, nagsimula siya nung Game Boys. Kasi nga, nung nag-start yung Game Boys, sinabi ko ang daming doors na nag-open. Literal, isa na doon yung GMA. So, nagtiwala sila sa akin at binigay nila sa akin yung Pipito Manaloto. Pero hindi ako nag-sign with, kagad, with artist management. As in, mas muna, yung project itself. Tapos, habang nasa Pipito ako, ginigas ako madalas sa Bubble Gang. Eventually, naging regular ako ng Bubble Gang. Nagpasay na with Sparkle artist and then nagkaroon ng co-management with Idea First Company. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na. The rest is history. Hindi ko na alam kung bilis ng pangyayari. Ang dami nangyari no, sunod-sunod. Ano naman yung reaction mo nung nalaman mong isa ka sa magiging host ng Tanghalang Pinakamasaya? Siyempre, para sa akin,
yun, ano kasi yun, nag-start yun with Eat Bulaga, di ba? Sa mga hindi nakakaalam, yung Eat Bulaga, then nag-rename siya ng TP, Tahanang Pinakamasaya. Saya, kasi actually hindi naman ako dun like regular na, pero siguro sa isang linggo, 3, 4 na beses. So, para sa akin, kung isipin mo siya, financially, masaya talaga, pero iba yung family na nabuo namin dun sa TP. Yung connection niyo. Iba, as in, yung nabuo nung samahan ng lahat ng mga hosts. Sino naging pinaka-close mo doon? Kasi bago pa pumasok doon, kaklose ko na si Kuya Pao, konti si Buboy, Kuya Betong, Ate Cha. Pero first time kong maka-work, syempre sila Ate Win Marquez, Winwin Marquez. Si Ara, naka-work ko na rin naman before. Michael Sager. First time ko siya maka-work doon. Michael Sager is Cornerstone, tama di ba? Yep. Oo, yan. Michael Sager. Si Kimpoy. First time ko rin, Kimpoy Feliciano. Si Yasser, naka-work na rin siya before sa Walang Tulugan, pero iba yung bonding namin lahat doon eh. Meron pa kami tinawag doon na Chaleco Boys. Chaleco Uy, Boys, sakto naka-Chaleco. sakto. Chaleco Boys, represent. Kumbaga, every Wednesday, iba yun. Parang sa amin, Chaleco Boy Day yun kasi may production number kami, ganun. Nakakamiss lang din, pero syempre, yung sama namin hanggang ngayon. Wala man yung Tahanang Pinakamasaya sa ngayon, pero tuloy pa rin. Yung communication nandun. May Viber group na kami. Nagkikita-kita pa rin kayo from time to time. Oo, lalo na yung mga special na okasyon nandun, present. Ano yung di mo malilimutan na memory mo doon sa TP? Para sa akin, yung feeling na papasok ka halos araw-araw na nag-live. Iba yung pressure niya. Yes. Iba yung pressure niya na kasi alam mong national TV ka, may masabi ka, may magawa ka na hindi mo gusto, nandun na siya. Wala ka na magagawa. So yung pressure niya nandun. Pero every time na pag-live na, yung every time na papasok ka, pero pag nag-live na, nagiging spontaneous lahat. In the zone ka na. Oo, yun yung feeling lang palagi na bago pumasok. Nakakaba. Sayaw, Sobrang live yun hosting, di ba? Ako, yung hosting para sa akin, bago yan sa akin eh. Pero nung dahil sa tahanan, parang feeling ko, parang, kaya ko pala. Ba't masyado ako natatakot sa mga bagay na hindi ko kayang gawin? Kaya naman pala. Ano natutunan mo doon bilang kokoy? Ano yung binaon mo doon? Sa tahanan. Yun, na may mga bagay na alam kong iniiwasan ko before. Kailangan mo lang harapin. Isa yun yung hosting talaga. Na para sabi ko nga, kaya ko. Basta alam kong may mga taong kumakalabit sa akin pag alam kong meron akong hindi, may mali ako nagawa or merong hindi okay. Adjust ka, compromise ka talaga sa mga ginagawa mo. Hindi pwedeng, dahil nakasanayan ko, style ko to, hindi. Matuto kang makinig. Promise, malaking bagay. Hindi yung tipong dahil gusto mong ginagawa, feeling mo maganda. Sa ibang tao, syempre, bukod sa pamilya mo, may ibang tao rin na pwede mo i-consider para mas mabago yung style mo. When it comes to passion mo, pwede rin sasayaw lahat. Yun. Ikaw, Koy, parang based na sa buong kwento mo sa akin, gano'n ka-importante yung pakikinig? Kasi ikaw kahit andyan ka na, nakikinig ka pa rin. May mga taong gusto nila sila lang lagi. Hindi na sila nakikinig. Kasi sa akin, ano ba yan? Title mo nga, listen ka sa akin, di ba? Pero syempre sa akin, importante sa akin na pakikinig. Pero syempre, mas importante yung kailangan, ina-absorb mo rin. Yung mga bagay na alam mong positibo sa energy na nadudulot sa'yo. Kasi pagka hindi ka na nakikinig, wala kang, for me, wala, stop ka na lang dun. Kasi, syempre, nagagaling naman yan sa bahay mismo. Pag nasa bahay ka, kung ano yung nakikinig mo doon, nadadala mo yun eh. So sa work, ganun din. Kung sa work, nakikinig ka, mas alam mo yung gagawin mo, di ba? Kaya nga, minsan tayo, alam mo yung sa pag-arte na lang, para lang may example. Minsan may nag-iiba ng lines. Excuse me. Mag-a-adjust ka talaga. Iniba niya yung lines niya. Since nakinig ka, alam mo ibabato mo, alam mong next ka doon, di ba? So ganun din sa feeling ko pag sa buhay, kapag nakikinig ka, alam mo kung paano, kung saan yung path mo, kahit paano. Ikaw na kung paano gagawa, kung paano mo idadaan kung saan ka papunta. Yung mga pinagtatanungan mo before ng advices, until now ba, nakikinig ka pa rin sa kanila? Oo, malaking bagay yun. Babalik at babalik ka doon. Kung minsan man hindi mo nakakasama yun, biglang maka-work mo ulit. May kumbaga, gusto mo mag-update ang progress dun sa dati mong tinanong sa akin. Uy, nagagawa ko na to. Siyempre, parang mentor-ish na siya. Oo, kahit sino man yan na naka-work mo before. Like si Kuya Pao, Contis, naka-work ko siya before.
Football Elite's Grabe. 2011. Tapos nagka-work kami ulit sa Bubble Gang. Sobrang layo ng 2021 ako nag-Bubble Gang. So at least 10 years. So sabi ko sa kanya, naalala ko, ganito, ganyan, mga natutunan ko sa'yo dati, bukod sa kabastusan. Bukod sa kabastusan? Hindi, Bukod sa kalokohan. Oo, mga ganyan. Siyempre, naalala ko ganito, kung paano umadlib, ganyan. Tapos, tuwa siya, siyempre. Tapos, ngayon, may mga bago na naman siyang nabibigay, napapayo sa akin. So, ano lang, kumbaga, adapt lang. Kumbaga, kailangan mo lang improve. Kasi, lalo na ngayon sa panahon ngayon, halos lahat ng audience natin, social media, lahat yung mga critics. Totoo. 'Di ba? Sobrang nag-iiba yung panahon. Siyempre, ngayon, yung audience, sa papansin ko, mas nagiging sensitive. So tayo, nag-a-adapt din tayo. Kailangan mas maingat tayo sa mga, like sa sketches namin, like sa Bubble Gang. Kung dati pwede yung mga ganitong klaseng jokes, ngayon hindi na. Okay. Kailangan talaga, nag-evolve din lahat. So ikaw din, as an artist, kailangan ganun din. Mga bash ba? Pinabasa mo ba siya? Ikaw ba? May mga ganun ka... si Kokoy ba nababash? Never naman ako nabash ng malala. Pero may mga na-experience din naman ako. Oo. Binabasa ko. Pero minsan, lang ako, nagpipigil ako kasi gusto kong pumatol. Pero yung patol ko, gusto ko syempre, alam ko pinag-isipan. Pero ako hindi ako pumapatol kasi hindi ako bumabasa mga ganyang klaseng tao. Charis na! Nagtaray bigla. Hindi ako mapatol sa mga ganyan. Di ba? Kumbaga, binibigyan mo lang ng chance yung mga makapasok sa buhay mo. Pero since nababash ka nga, alam mong merong something na baka hindi okay sa'yo, kailangan mo rin mag-reflect. Pag alam mo namang wala, dead ma. Pag alam mong meron, Alam mo naman tama ka. kailangan mo i-acknowledge yun. Uy, baguhin mo sarili mo. Tsaka nandiyan naman yung mga tao sa paligid mo, mas lalo na sa sobrang close mo sa family mo. May tatapik sa'yo Ano ka na? Ang inaulo mo Kaya mayabang ka. Mga ganun. Medyo nagganong ka na ba ng mamo? Siyempre, minsan, di mo mapapansin yung sarili mo. Oo, pero mas sa akin, hindi sa work, mas siguro, naapektuhan yung work dahil siguro sa mga decision ko before sa relationship. So, mas kailangan mong i-handle talaga kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kung halimbawa, papasok ka ng relasyon, kailangan mong ayusin kung kaya mo ipagsabay. Ikaw ba kaya mo ipagsabay ang relasyon at Sa experience ko before, kaya naman, pero kailangan mo lang may i-prioritize. Kailangan talaga kahit papano. Pero hindi ibig sabihin merong may iwan. Kailangan mo ng time. So, doon papasok yung mas focus ka dapat sa work mo, pero pag pahinga ka, doon ka bibigay sa partner mo. So, ngayon mas chill lang ako. Puso enjoy ko. mo lang ngayon. Pero lagi ko nga nakikita, family friends ka lang. Mas iba yung, nandito ako sa point na for the experience, kumbaga. Sa mga bagay, gusto ko i-try. Dati takot ako, try ko yan, hindi ko pa na-try yan Pag ayaw ko ay pass na. Kamusta yung Korea? Ako never pa ako nagpunta sa Korea. Masaya At syempre yung OG runner, kasi syempre itong Running Man Philippines franchise lang to ng Pinas. From, originally to sa Korea. So nag-guest kami ng original runner from Running Man Korea. At yung mga guests namin, grabe yung mga superstar, Korean superstars, ibang-iba. Si Haha, as in solid na Korean superstar. Nandyan si Dara, Sandara Park. Sandara Park? Sandara Park, Nancy. Nancy? Tama ba? Nag-GMA na siya ngayon? Parang meron. Lamig lang sobre. Ito na-experience namin yung snow. So, mas iba yung challenges, mas mahirap kasi syempre hindi ka sanay sa lamig. First time mo lang din ba nung season 1? Kamusta? First time siya tapos ganun agad katagal, almost 2 months. 2 months? Nandun kayo? Ang sarap. Saya, siya talaga, workation, literal. Korea, for me, yung culture niya, ibang-iba rin talaga. As in, iba yung tradition. So, matututo ka talaga na, iba talaga bukod sa magkakaiba ng race tayo. As in, ang galing lang, may matututunan ka sa ibang culture din talaga. Tsaka ang daming pasyalan. Iba-iba rin yung pasyalan sa Seoul. Shopping, isa pa rin yan. Shopping, Mahilig din pala si Kokoy sa mga vape. Mahilig sa vape. Sa mga hype na stuff. Pero hindi ako hype beast. Hayop beast lang. Hayop beast. Hype ka talaga. Hype kang bata ka. Hindi, mahilig ako sa mga ganyang stuff. As in, bata pa lang kasi ako nga. Since ukay nga. Nag-uukay ako palagi. Pero yung abot kaya lang, hindi yung mag-splurge ka na. Yung deserve pa rin. Minsan, yung reward mo lang sarili mo. Ano yung pinaka-memorable mo na na-challenge sa inyo nung Running Man Season 1? Season 1, heights. Ako kasi hate ko talaga heights tsaka tubig. Una sa lahat, di ako marunong lumangoy.
ayaw ko ng heights kasi sobrang nasistress ako. Yung puso ko parang mamamatay ako eh, ganon. So meron kaming challenge before na kung tawagin namin yung race. Dojon, kumbaga, sa Korean race? challenge. Ngayon, meron kaming free fall. Yun. Kami kasama ko si Seth Parang nun. tatalong ka ba? Hindi, naka-harness, tas hindi ko alam kung ilang feet yun, pero sobrang taas niya. Pagdating sa pinakataas, bibitawan, tas mag-swing pabalik-balik. Uy, grabe yun. Tapos nung pabalik-balik, habang magkatabi kami ni Seth, nagli-lipstick kami pareho. Yung lipstick ko siya, nilipstick niya ako. Tapos pagbaba, syempre, hilo-hilo ka pa. Kikiss ka sa white na parang cardboard. Tapos pagandahan ng kiss mark. Nanalo ka naman. Nanalo ka. Hindi. Pero masayang experience. Yun yung para sa akin yung Running Man. Syempre, it would be nice kung manalo ka sa race, pero ang panalo talaga dun is yung mismo experience. Kasi Kids. hindi ko talaga ma-experience yung mga bagay na pinapagawa dun. Tsaka hindi dahil sa lahat pa Running Man. nakakasama doon. Totoo. Pero nakita ko rin sa ibang clips nyo sa parang nakikita ko, iba rin ang Angel and Kokoy connection. Ay, napapahampas Sorry. Medyo hardcore talaga to si Kokoy. Hindi naman. Parang nakikita ko. Hindi, close lang talaga kami ni Angel. As in, malala. As in, close kami yan. Malala. Mabait din. Alam mo, nakilala ko rin yun si Angel before. Kilala ka nga daw niya. Nakakasama ko siya. Huwag mo na i-bring up, parang may gusto ka sorry. pang sabihin tungkol sa Dito tayo sa'yo. Alam mo, kilala ka nga daw ni Angel. Alam mo, nabanggit nga ni Angel. Ano yun? Gusto mo? Okay na tayo na lang dito. Doon tayo sa inyo. Kaya Doon sa akin. Ayaw iliko no? Siyempre, umiiwas ako sa mga tanong mo. Ikaw tatanungin ko. Kaya nga, niliko mo pa ba? Parang ni-U-turn mo sa akin, papi. Ganun lang, reverse psychology. Hindi, sobrang close namin ni Angel yan kasi nag-start yan sa Pipito. Nagkasama na. Oo. Pero bata, child star din siya. Nagkasama na ba kayo nagkasama before? kami before. Nagkaroon kami ng work before sa TV5. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi kita Tapos nalaman ko, sabi ko pa sa kanya, nung naalala ko, siya pala yung bata na naka-work ko before sa isang project sa TV5. Kasama ko pa si Lian Valentin. Kaming tatlo. Na hindi ko makakalimutan kasi grabe niya akong tinakot sa isang eksena. Bakit? Kasi yung naalala ko, yung AD namin, yung assistant director namin doon, medyo nakaka-intimidate. Ako nung time, sobrang kabado na ako. Kasi nagbabakil ako. Tapos, kasi nga kinakabahan ako, na-intimidate na ako. Nagbabakil ako, tapos kinakat ko yung sarili ko, which is mali. Yun yung ayaw na ng mga director. Kinakat mo, as long as kaya mo pang ituloy yung lines mo, tuloy mo. Ako kinakat ko pa ulit-ulit. Kinakabahan ako sa AD eh. Itong Angel ba naman, sabi niya, hala, lagot ka, niya si Direk, lagot ka. Bully talaga, no? Bully talaga si Angel. Sinabi ko sa kanya yun, nung nagkita kami nitong Running Man, itong Pipito, na sabi ko, hindi kita makakalimutan, pinagagawa mo sa akin. Makakabawi rin ako sa'yo. Sabi ko Ayan sa na. nakabawi naman. Smooth yun tala. nakabawi Smooth naman. yun. Pero si Angel, paano mo i-describe si Angel in 3 words, bro? Bigyan mo na kami ng 3 words lang. Kasi matapos kanyang ibuli, tapos ngayon nagkasama kayo sa for 2 months. In 3 words, very, Wow, very. sobrang, Sobra. reklamador. Lagi siya nagreklamo sa mga bagay-bagay, gano'n. Ano ba yung kukoy? Gano'n, no? Ano ba yung kukoy? Halimbawa, may lakad, ganyan. Hindi pwedeng, hindi ba ako makain? Ano to? May trabaho tayo. Hindi pa ako nagkakape. Cute, Lagi siyang gano'n. Pero sobrang cute naman. Pag napanood niya, ito, yari na naman ako. Ba't kailangan mo sabihin yan doon? Kasi gano'n siya. Pero cute naman. Sobrang tao kasi ni Angel. Sobrang, totoong tao talaga siya. As in, ano ba yan? Pero parang medyo kinilig din ako doon. Bigla ako, Hindi, pero yun, kahit reklamador yan, syempre, kahit ano, sige na, ano gusto mo? Diyan na. So, ang mga kasama mo dito sa Season 2 ay yung mga pwede mo lang sabihin. Oo, Running Man Philippines Season 2. Syempre, yung mismong mga runners, kompleto yan, maliban kay Ruru. So, nandiyan si Miguel Daes, Liza De Castro, Buboy Villar, Angel Guardian, Lexi Gonzalez, yours truly, at syempre, itong pinakabago naming runner, Miguel Tan Felix. Oo, kasi ito yung pagkakataon, hindi mo na pwedeng sumama si Ruru kasi nga meron siyang ginagawang Black Rider. Pero hindi big sabihin, wala na siya. Nagkataon lang, meron siyang ginawang sked. So if ever man magkaroon ng Season 3, ang Running Man, 8 na kami. Wow, dami na. 8 runners na kasama na ni si Miguel at saka si Ruru. Ayun. Mahilig to tumakbo-takbo. Oo naman, pero hindi kita tatakbuhan. Wow! Smooth ka talaga. Naman, sabi ko naman sa'yo. Ito, question. Doon sa buong proseso mo, Uy.
bilang tao, ano yung pinaka natutunan mo na gusto mong i-share sa mga normal na tao na gusto ring maging isang artist or ina-idolize ka bilang Kokoy De Santos? Siguro sa buong buhay ko na nabubuhay sa mundong to. Wow. Mapapayo ko lang, pag may mga bagay ka or at least meron kang bagay na passionate ka na hindi napapansin ng ibang tao, huwag kang titigil sa pag-try. Kasi dun papasok yung i-improve mo yung sarili mo. Katulad na sinabi ko kanina, may time para mapansin ka. At kung hindi man, para mag-succeed ka. At least dun sa ginagawa mo. Huwag lang mawawala yung apoy na yun. Kumbaga, i-feed mo lang palagi yon, pagigihin mo lang palagi. Huwag kang mag-stop matuto. So doon papasok yung makinig ka lang palagi, manood ka, explore ka ng ibang bagay. Minsan kasi ang ibang tao natatakot mag-try ng ibang bagay kasi nga baka mag-fail. Sabi mo nga kanina, huwag kang matakot na magkamali or hindi man para sa'yo yan. Mayroon parang ibang bagay kung ibang daan para sa'yo. So yun lang, try lang ng try. Ganun lang. Walang masama mag-try ng bago. Okay, last question bago kami may pakitang picture sa'yo, Koy. Last na yan? More. So, didagdagan pa natin. Meron midnight tayo dito. Magdamag. Pero Koy, ikaw, para dun sa mga taong wala sa alignment ngayon dun sa pangarap nila or dun sa path na gusto nilang gawin, ano yung sa tingin mo mabigay mo na ginagawa mo to go back para ma-align mo ulit yung sarili mo? Kasi iba-iba tayo ng process eh. Simple lang, yun lang. Babalik ka lang dun kung bakit mo ginagawa yung bagay na gusto mo. Balikan mo lang yon. As in, isipin mo palagi, bakit ko ba ginagawa to? Dahil lang ba para kumita? Hindi, ginagawa ko to kasi ito yung nagpapaligaya sa akin. Ito yung bagay kung bakit gusto kong nabubuhay ako. Na-excite ako kahit wala akong kinikita. Pero at the same time, alam mo naman minsan na meron kang future dahil dito sa ginagawa mo na to. Yun lang, isipin mo lang palagi na wala ka natatapa ibang tao eh. Gusto mo lang yung ginagawa mo. At syempre, nandiyan yung pamilya mo palagi, di ba? Doon ka rin babalikan din sa Sila pamilya talaga mo, kinakapitan kaibigan mo, mo. no? Doon lang talaga. As in, walang ibang, sa'yo, syempre, bukod kay Lord, pamilya at friends mo. Last, ano gusto mo sabihin sa family mo na nandyan lagi para sa'yo, Koy? Kasi, Sorry, Kitch. Charis. Hindi, syempre, message lang. Ay, hindi naman kailangan message mo lang sa kanila. Ito, Ermats, ayan. Ma, yan, si Daddy, ate ko, Tita, hello kuya po. ko, pamangking ko. Grabe yan. Sobrang salamat kasi syempre, never nila akong iniwan sa air since day one talaga. Grabe yung suporta nila sa akin. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo na hindi nyo ako pinapabayaan. Nandiyan kayo palagi para suportahan ako sa mga bagay na alam nyo gusto kong ginagawa, na gusto kong ipagpatuloy palagi kahit paminsan parang naliligaw ako ng landas kasi nga parang meron akong ibang gustong ginagawa. Hindi, dito ka kasi ito yung gusto mo talagang ginagawa. Siyempre, I love you all, di ba? Thank you. Ito, sobrang last na talaga. Kasi ang dami mo sinasabi kasi. Ang dami mo kasi sinasabi. Okay. Ano namang gusto mo sabihin sa mga kolokoys mo? Sa patuloy na naniniwala sa'yo? Yan, syempre, mga kolokoys ko, bukod sa pamilya at mga kaibigan ko, mga kolokoys ko na yan, nandyan palagi yan kasi talagang sinusuportahan nila ako kahit minsan parang tanga na yung ginagawa ko, di ba? Kasi gusto ko yung ginagawa ko kahit minsan parang, uy, parang pangit ko dito. Pero hindi, pogi daw ako eh. Di ba? Kasi kulokoys ko yan. Di ba? Kasi ganyan sila, ganyan lang ako mahal. Siyempre, salamat sa inyo kasi kung di dahil sa kanila, pare, wala ako dito. Kaya salamat sa inyo dahil andito ngayon si Kokoy sa Listen Kasakich. Yes, at sama kayo sa kanya. So anyway, ngayon may papakita kami sa yung pictures. Tapos gusto ko sana bigyan mo kami ng thoughts or ano naisip mo pag nakita mo tong picture na to? Okay. At welcome natin si Ate Links. Nagkaroon pa bigla. Thank you, Ate. Hubad ba yan? Hubad. Ay, sorry. Yun, maghilig ni Kokoy. Hubad ba yan? Hubad ba yan? So, eto. Naku, Koy. In 3, 2, 1, tada! Hey! Ano masasabi? So, ito na nga yun, tahanang pinakamasaya. Nung time na to, Itbulaga pati. Siguro ano lang, 4 words. Forwards. I
miss you guys. Yun lang. Catch. Okay, ito naman. Oy, grabe naman. Ano yan? 3, 2, 1. Dyan yan ah. Dito yan eh. Oo, dito yan. Masabi ko dyan, yan yung singer era. Wow! Ayun! Sa mga hindi nakakaalam, meron ako single, guys. Sample! 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 Gusto mo? Hindi, iba. Okay. Sa mga hindi nakakaalam kasi, meron din naman ako, guys, single, guys. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Tsaka yung Celo, syempre. Dito yan, na-record namin dito yan, guys. Stream nyo sa lahat ng mga streaming platforms, nandyan yan. Lagi-lagi kasi yan si Never ko Coco. iniisip na magkakaroon ako ng ganyan. Maging recording artist ako, guys. Di ba? So, di ba? Yung mga ganun minsan di mo na-expect mangyayari sa'yo. Katulad niyan. Hindi ako prepared dyan. Okay naman. Tiwala naman sila sa akin eh. Ano masabi mo sa first single mo, bro? Wow, ano nanalo yan? Ay! In all fairness, sabi ko, wow, mayroon akong award dahil dyan. Parang di rin totoo, no? Pero galing, di ba? Kasi nitiwala yung mga tao sa akin. So, ako, kahit alam kong hindi ko naman talaga ginagawa isang bagay na yun na palagi, kailangan ko ibigay yung best ko. So, lagi ako nagpa-practice yun dati. So, ayan, nagbunga din naman. Thank you. Gano'ng ka-importante ko yung paniniwala mo sa craft mo? Kahit minsan inayanig ka ng mundo. Kasi tulad nito, bro. Sabi mo hindi ka rin prepared dito, pero ginawa mo pa rin. Since naisip ko nga na nasa entertainment industry tayo, may mga branches yan eh. Pero itong isang branch na to hindi ko na-expect. Pero since nandyan na, kailangan mo explore. Wala akong choice eh. Kailangan mo explore. At nanalo pa. At nanalo pa. Siyempre, ayoko magmukhang tanga. So, inayos ko rin naman talaga. Siyempre, medyo na-gist nila yan. Siyempre, iba yung pag-live tsaka sa recorded. Kaya pakinggan yung recorded, guys. Huwag niyo Sample naman dyan, napapatayin. tol. Sample naman dyan. Wag na! Makinig na lang kayo dun. So, pakinggan nyo yan, guys. Stream niyo yan, ha? Pwede pa yan. Lagi-lagi may Yan. Kokoy D. Yes. Okay, next. Meron pa. Meron pa. Mga 20 pa to eh. Parang album ata yun, ha? Ay, ito talaga ako eh. 1, 2, 3. Hey! Let's go. Yan, syempre. Salamat syempre sa tiwala rin ng Cornerstone. Diba? Let's go. Oo, sila yung nagbigay din sa akin sa... Actually, first ever ko to na lead role sa isang sa mainstream. Eto. Itong Stay in Love. Na sobrang minahal ko rin yung samahan namin dyan. Kasi from prod sa staff hanggang sa mga sa cast, iba. Iba rin yung samahan namin. Pandemic, tapos naka-lock in. Saya din yan. Yan, miss ko yung mga yan. Yan, si mga po. Kamusta ka trabaho si Maris? Galing, mahusay, talented din kasi talaga eh, di ba? Galing sumayaw, galing kumanta, galing umarte. May mga natutunan ako sa kanya talaga rin. Yun na lang talaga lagi kasi nga, nag-listen ako eh. Di ba? Kaya di tayo sa listen ka sa akin. Hindi ka sa akin. Tamang ano ka pa dito, bro. Hati-hati. Tamang hubad pa eh, oh. Hubad. Gi, may makita ka dyan. Paano ba? Paano ba to? Okay, Gi, okay, okay. swipe dyan. So, Oh. yun. So, dito na nagtatapos yung pictures to. Hindi, meron pa yan eh. Meron pa dito magsa Tingnan mo sa ibang album. Baka iba yung makita mo dyan, tol. So, tol, maraming salamat. Thank you. Grabe. Sobrang swerte tayo at blessed tayo ng oras ni Kokoy Wow de naman. Santos. Thank you din kasi iba rin to talaga sa ibang guesting ko sa ibang podcast, ibang show kasi nga meron ako dito mga na-share na hindi ko pa na-share sa iba kasi usually kapag mga nag-guest, pa-Juliet yung ano. Actually, pinanood ko yung mga ibang guest mo, yung mga ibang guesting mo na hindi ko na binrota Oo, kasi tsaka yun nga rin, since yung mga tanong mo din, tsaka ako at the same time, pinipiga ko yung sarili ko na may ma-share din sa ibang makilala ka tao. pa sa ibang Tsaka may share tayo sa ibang tao na hindi pa nila naririnig din galing sa akin before. So yan, Koy. Kung may mga gusto kang i-promote ngayon, i-promote mo na at sabihin mo sa kanila. Hi guys, so ganito kasi yan. Ano ba? Hindi, syempre, gusto ko lang i-invite na syempre manood kayo ng Bubble Gang every Sunday, 6:15 p.m. At syempre, Running Man Philippines every Saturdays and Sundays, 7:15 p.m. Pwede rin yun na ako i-follow sa social media accounts ko, sa Facebook, TikTok, YouTube, syempre Kokoy de Santos. At ano pa ba? Yun lang naman. Maraming salamat. Stream lagi-lagi at Celos. Wow, thank you. Na-promote ko pa. Actually, yun yung pre-promote ko dito eh. Kahit ilang taon na yun. Hindi mo na rin. Diyos ko.
Anyway, Tol, Thank you. salamat. Thank you. Tapos na ang panibago nating episode. Kung may gusto kang i-guess para sumama sa akin or mag-listen ka sa akin, i-comment mo na yan. Muli, paalam, salamat, listen ka sa akin.